Yay ba Samurai Legend? Like and subscribe, baka naman. Moment na nga itong si Kalbo, habang kausap ang kanyang kapatid sa text, na huwag raw mag-alala sa kanya dahil kaya naman niya kahit mag-isang namumuhay. Sisiguraduhin niya rin daw na makukuhang muli ang championship ngayong taon kaya ikumusta na lamang daw siya nito sa kanilang lolo. Samantala, kulit na naman ang dala ni Yaiba kay Sayaka at nakabuntot na naman sa dalaga, hanggang sa mabangga na nga nito sa hallway ang kalbong nagngangalang Anamaru. Dahil dito ay nabuhayan na naman nga ang ating bida at muli na namang niyaya ang kalbo na makipaglaban, ngunit ninisian lamang siya ni Anamaru at alam naman na raw nilang mas malakas siya rito, tsaka siya pa raw magmumukhang kontrabida kung sakaling patulan niya pa ang bansot na katulad niya. Tila nabuisit naman si Yaiba sa mga narinig kaya bomb iron ang atake sa kalbo, ngunit muli, sa pangalawang pagkakataon ay basic lamang itong hinarang ni Anamaru ayun napahiya lamang ang ating bida, habang tawa-tawang umalis ang kalbo na minaliit na naman siya, at baka makalipas ang isang dekada ay makachamba na raw si Yaiba. Huwag na nga raw makulat si Yaiba dahil baka kaya di muna siya pinapansin ni Anamaru ay dahil sa malapit na ang championship, at kailangan na raw mag-focus muna ni Anamaru. Tila wala namang pakialam dito si Yaiba na pang-ising-isi sa tabi. At meron nga raw siyang naisip na pangmalakas ang ideya. Siyang tunay nga ay maghapong nawala si Yaiba, na lubos kinabahala ni Sayaka at baka ano na naman daw ang pinaplano ng pasaway na bata. Dito na nga pinakita si Anamaru na lubos ang pagkataranta, at nawawala raw ang kanyang mga gamit, sabay lutang ng isang sulat mula sa kanyang bag. Kalbo, panot, naglalakad na poknat, nagmamahal, Yaiba, ika na nga ng sulat na lubos kinabuisit ni Boy Kalbo. Agad na nga itong lumabas para hanapin ang ating bida, hanggang sa makita ang isa sa mga gamit niya, patibong naman ang bumungad dito ng kunin ang gamit, na siyang nagpang-isi sa kalbo at napakaisip bata raw ng ating bida. Sunod-sunod na patibong na nga ang kinaharap nito habang hinahanap si Yaiba, habang itong ating bida heto nasa roof deck ng eskwelahan board na naghihintay sa kalbong kanyang nais makalaban. Di nagtagal ay narating na nga ni Anamaru ang kinaroroonan ni Yaiba, na todo hingal sa dami ng pinagdaanan. Todo kinatuwa na nga ito ng ating bida at sa wakas daw ay lalabanan na siya ni Anamaru. Agad naman itong sinyapla ng kalbo at wala nga raw siyang planong labanan ang bansot bagkus ay nandito lamang para kunin ang kanyang gamit. Abat Eddie wala naman pala saking pakinabang itong headgear mo, ika na nga ni Yaiba sabay itinapon ang gamit ni Anamaru. Dali-dali na nga itong hinabol ni Anamaru sabay tinisad pa nga nitong pasaway nating bida. Ayon nagkadihulog-hulog ang kalbo makuha lamang ang gamit niya, ngunit basic lamang na naglanding sa ibaba na lubos kinamangha ng lahat. Ngisi-ngisi na nga si Anamaru hanggang sa bigla na lamang itong nahulog sa isang malalim na hukay, nakagagawa na naman nga ng ating bida. Ano kaya pa ba kalbo, lalabanan mo na ba ako, pang-aasar na nga ni Yaiba sa kalbo, ngunit talagang matigas din si Anamaru at talagang ayaw pagbigyan ang makulit na bata. Eddie wag, ribat naman ni Yaiba sabay tinak pa ng butas na kinahulugan ni Kalbo. Buisit, hype kang bansot ka, pagmumuni-muni na nga ni Anamaru habang pinapakain ang kanyang mga kalapati. Pagbabayaran nga raw lahat ni Yaiba ang ginawa nito sa kanya, at kung laban nga raw ang hanap nito, ay siya raw niyang ibibigay dito, sabay pakita sa kaibigang ibon ni Yaiba na tila hinahanap ang ating bida. Sa inis nga ni Anamaru ay pumunta na ito kung saan nakatira si Yaiba. Ngunit sa kasamaang palad ay wala nga raw doon ngayon ang ating bida ayon naman kay Sayaka na lubos nitong kinabuisit. Dito na nga nito aksidenteng naapakan ang tigreng tropa ni Yaiba na siya nitong binukulan ng atakihin siya nito. Abat ang angas mo kalbo biglang singit na nga ng lola ni Sayaka, bagamat mukha man daw itong malakas, ay marami pa raw itong kakaining bigas bago tuluyang masabing malakas, sabay sabi na kung si Yaiba raw ang hanap nito ay siyang nagpunta rin sa bahay nila kalbo kanina pa lang. Buisit na nga lang ang nasabi ni Anamaru at makikita nga raw ng mukhang kulangot nating bida ang hinahanap nito, habang na-excite naman ang matanda sa magiging sagupaan ng dalawang mangtanga. Abat di naman nagkamali ang lola ni Sayaka at talagang nasa bahay nila Anamaru nagpunta itong pasaway nating bida. Dito na nga nito inabutan ang kaibigan niyang ibon na nanginginain sa may kalapatihan ni Anamaru sabay happy-happy na nagyakapan nang makita ang isa't isa. Kalaunan ay nakita na nga sila ni Kalbo ngunit balahibo na lamang ang naabutan. Mga kalapating puro bukol na nga ang ibabyute ni Anamaru pakauwi, habang puro bukol na tigre din ang inabutan ni Yaiba sa kanilang bahay, na siya nang parehas kinagalit ng mga tanga sabay pa nang gigilan ang isa't isa. Sa gitna na nga ng bayan nagpang-abot ang dalawa,
Subok pinigilan pa nga ang dalawa ng isang pulis ngunit wa-epek sa init ng ulo ng dalawa. Una na ngang nakabura ng sipa ang ating bida na kinabuisit ng kalbo at lumaban nga raw ng patas si Yeba gamit lamang ang mga espada nila. Deadma nga lang ang ating bida hanggang sa nagbanate na nga ang dalawa. Hataw dito, banat doon, ayaw na ngang paawat ng dalawa kahit maraming tao sa paligid at mga tindahang napiperwisyo ng dalawa. Sa gigil ng dalawa ay umabot na nga sa taas ng bus ang laban ng mga tanga. Ayaw talagang magpatalo sa isa't isa hanggang sa maging mga troso sa isang truck ay nadamay na. Basic nga lang itong naharaang ni Anamaro ngunit di niya inasahang gagamitin ni Yeba bilang diversion, ayon bagamat naharang ang atake ni Bansut ay di naman naharang ang pangmalakasang kagat nito sa makintab niyang ulo. Aray-aray na nga si Kalbo hanggang sa nakaisa pang muli si Yeba na siya nang nagpabagsak dito. Happy-happy naman ang ating bida at nagawa nga raw niyang talunin si Anamaro, ayon sumalansang na nga sa isang signage sa lansangan ubod pera ng katangahan. Umuwi na ngang parehas may mga tama ang dalawa, parehas umaaray-aray sa mga sugat nilang ginagamit ng sabay. Nadismaya naman ang lola ni Sayaka sa paraan ng pagkapanalo ni Yeba at nang agad nga sa laban ng espada. Hindi nga raw ito matatawag na panalo hanggat di siya nananalo ng patas. Agad na pagtanto naman ito ni Yeba kaya sinabing sa susunod daw ay sisiguraduhin niyang mananalo siya ng patas, sabay ginanahang mag-training at niyaya pa nga ang mga tropa niyang animal. Tila nakulangan naman ang ating bida sa paraan ng kanyang training kaya naisip ang magtakip ng mata ng mas mahasa ang kanyang kakayahan. Kinamangha na nga ito ng lola ni Sayaka, at subok hinahasa raw ng ating bida ang shingan o perception nito, na magpapalakas ng pakiramdam kung saan manggagaling ang atake ng kalaban. Mangtangaman nga raw si Yeba pero unti-unting natututo sabay umalis ng patawa-tawa. Tuwa rin ang nadama ng dalawang animal na tropa ni Yeba at nababanatan ang ating bida, habang ang bida naman natin mas ginanahan pa lalo sa kabila nito, at nagpatuloy sa ginagawa nitong training, magpahanggang sa pagkain na lubos kinabuisit ni Sayaka, at napaka-oe raw sa kakain lang naman. Maging ang lola ni Sayaka ay nabuisit na rin kaya ayon nagpang-abot ang dalawa sa lamesa. Abat ayaw talaga magpaawat ni Yeba at maging sa pagligo ay may takip pera ng mata, ayon sumambulat ang supot na pisot sa harapan ng nagulat na si Sayaka, ayon lipad na naman si tanga ng banatan ni Sayaka. Samantala, bangungot na nga ang hatid ni Yeba dito kay Kalbo, at di na nga maalis sa kanyang paningin maging sa kanyang pagtitraining. Nagising na nga itong tumatagaktak ang pawis at nagpasalamat na panaginip lamang ang lahat. Since di nga makatulog ay idinaan na lamang ni Anamaro ang pagpapaantok sa pamamagitan ng pagsasanay sa labas. Hayop kay Yeba, wala pa akong talo sa lahat ng naging laban ko, tas matatalo lang ako basta-basta sa Bansot na tubol kang hype ka, panggigigil na nga ni Anamaro habang binabalikan ang mga nangyari kanina. Kailangan nga raw niyang mas magpalakas pa, at sa galit nga ay nabanatan ng isang nakatayong semento. Sa gulat niya ay bumungad na nga ang isang lihim na daanan, na siya na nga nitong pinuntahan. Pinagtaka na nga ito ni Kalbo at kung anong lugar ito, hanggang sa mapadpad nga siya sa isang kwarto na puno ng rebulto. Sa gitna ng tila kwebang kwarto ay isang espada na nga ang bumungad sa kanya, at nang bandang kanyang hahawakan ay nagulat ng may boses na nagsalita mula sa kung saan. Kaya man ang inalagaan, ng buong angka ng Anamaro, pinasa sa inyong mga kalbo, kaya huwag magpakabobo, kunin mo at angkinin, ang espadang nagngangalang Fujinken. Espada ng Diyos ng Hangin, ikaw ay mas palalakasan kung iyon ang iyong hangarin. Napangisi na nga lang si Anamaro at sa pamamagitan nga raw ng espada na ito ay siguradong puksa sa kanya si Yeba, dito na nga niya ito hinawakan, sabay natatagong kapangyarihan ay tila napakawalan. Arg-arg ika na nga lang ni Anamaro habang sinasaniban ng kapangyarihang nagmumula sa espada, hanggang sa tila duro-demonyo na nga itong nag-transform kasabay ng pagkabunot ng espadang kanyang iwinagayway. Pabanat na rin muna lods ng like at subscribe ko dyan, salamat hihi.